So, heto na nga guys yung Starlink ko. Tinetesting ko dito yung Starlink na to, na Gen 2. Kung gagana ba to sa ginawa kong battery powered Starlink. Yan nga yung niya, yung router niya, yung built-in router niya. So, mawawala yan pag gumamit na ako ng inassemble ko na na battery powered Starlink. Ito nga yung inassemble kong yung battery powered Starlink. So, meron na siyang third party na router which is the Merciosis, yung sa taas. At may Crotec na din for filtering at yung POA injector. So, yan na pinower ko na siya dyan. At tinesting ko na din. By the way, kung battery operated pala guys, meron ka dapat inverter. At the same time, ang nag-charge sa battery niya, which is, yan, mayroon akong SNAD inverter. Mayroon na kasi siyang function na charging. Sina-charge niya yung battery pag may kuryente, pag may commercial power. Ayan, ino-on ko na dito. At tinetesting ko na kung gagana ba siya. So, dito nga, naka-on na yung yung para sa Starlink. Yan yung POA injector ng Starlink. So, tingnan natin kung mag-aano siya. Kung gagana ba. Medyo matagal-tagal din ako dito nag-antay guys. Fast forward ko lang yung video na ito. So, hindi nga pala siya gagana kasi dapat pala yung sa Starlink natin nakaano siya. Anong tawag nito? Dapat iba-bypass mode mo muna. Meron yan sa setting sa Starlink bago gumana yung sa Starlink na POA injector. So, dito, binaypass ko muna yung Starlink at saka yan na gumana na siya. Nag-align na yung niya, yung dish niya. At ayan na nga yung yung setup natin. Yan na siya. So, gumana na yung Starlink, battery operated Starlink natin guys. Okay, ayan na siya. So dito trinay ko yung mag speed test na gamit yung sa connected ko sa third party router ng Starlink natin which is the Merciosis. So hindi pa siya gumagana kasi nag-initializing pa yung Starlink natin. So medyo matagal-tagal din yung inantay ko. Siguro mga around 5 minutes yata yung pag-calibrate. At yan na nga nag-orient na nga yung ating Starlink. So pag okay na yan, magkakaroon na ng internet yung ating Starlink. Pag na yung orientation niya kasi hinahanap pa niya yung satellite kung saan siya sasagap ng mas malakas na signal. So, ayan, nagka-online na yung Starlink natin. So, dito, trinay ko yung mag-speed test. Kung ilang speed yung makukuha niya. Siguro. Pero dito kasi guys, ang daming obstruction. So, expected talaga na mababa yung natin, yung mas makukuha nating speed test. Dapat kasi pag Starlink open area yung pag-install natin yung walang mga puno, mga ganyan, mga buildings, etc. para swabe yung niya, yung sagap ng signal. So dito nga nagkaroon na tayo ng signal. So yan yung nare-receive niya na download speed, mga nagpumapalo ng 18 to 15 Mbps yung download niya. At yung upload speed niya yung maabot lang ng mga 1 Mbps. So yan na guys, gumana na yung ating battery operated Starlink. So hanggang dito na lang yung video na to. So kung gusto niyo na ng ganito, pwede ako mag-assemble para sa inyo. Message niyo lang ako.